Good evening mga privacy! Welcome back to another episode ng Privacy in the Spotlight. Medyo mabilis ang panahon, December na ulit. It's already Christmas season. It's the season of loving. Season of sharing, season of gift giving, and season of shopping. At dahil dyan, pag-uusapan natin ang pros and cons ng online shopping. At sino pa ba yung expert dyan, kundi ang ating mga lawyers sa Privacy Policy Office. Hello, magandang gabi, Bini Isa G. Oh, Gastador naman, gastador. Bini Thea, ayan. Attorney Isa Gayas at Attorney Thea from the Privacy Policy Office. Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas! Nakapamili na kayo ng mga Christmas gift. Yes. Talaga ba? Advance. Last month kasi na yung bonus natin, di ba? So nakapag-bili na agad. Parang 10-10 pa lang. Accomplished na. Oo, online. So, hindi na kayo pupunta ang Divisoria Malls. Hindi, kasi traffic eh. Oo. Tsaka maraming tao. Yes. And may mga surge ng flu. And baka meron pang Bawal magkasakit. bawal magkasakit. So, ngayon, parang nauso na talaga yung online shopping. Bakit? Kayo, parang anong gusto niyo sa online shopping compare doon sa physical na pupunta ka sa store? Ano mas preferred pa ninyo? Bilang mahilig talaga akong mag-shopping. In general. In general. Anywhere basta shopping. Well, sige, pros of online shopping for me is less yung time spent ko of going to the mall. So rather than going to the mall, kahit nakaupo lang ako, nakahiga, click lang, add to cart. Hindi ka pa na traffic. Yes, di ba tayo ng traffic? Minus pa sa gastos ng pagpagas, di ba? So, hindi ka pa mahahassle malap ng parking. Kahit pag-parking ngayon sa malls, ang hirap, di ba? You'll spend time searching for parking. Tapos, minsan, pag pumunta ka din ng mall, like, yung item na hinahanap mo out of stock. So, buti na, tapos, yun din, pag asa mag-check mo din online. Minsan, you can't help but to compare, di ba? Na hawak mo na, pero, but check mo na online magkano to. So, it's cheaper. Tapos minsan may vouchers pa. Pag may minimum spend, ganyan. If you So, may reach mga that, discount. may mga discount, additional. So, mas mura na online, additional discount pa. Totoo. And kung minsan walang stock doon sa Sa mall. Physical sa mall, sa stores. physical store. Tapos, meron sa online. Lalo na, So, baka. speaking of, hindi na sa stock, pati sizes ng damit, Miss Roren. Totoo. Like, for a big girly like me. Sa online, di ba? Doon available yung mga, Or yung all colors na sizes. gusto mo, Exactly. Style. Di ba? Mas mura pa. Mas mura pa. May free delivery pa. Totoo. Di ba? Kung minsan napapagas, dapat yung bibilihin ko worth 500 lang. Tapos kailangan mo siyang dagdagan. So, umabot na ako ng 1.5 para lang Makakuha yung free free delivery. delivery. Totoo yun. Tactic yan. Tactic yung mga ganun. Tapos, ano pa yung sa tingin ninyong maganda when it comes to online shopping compare sa, lalo na ngayon kasi dami ng tao. Yeah. Especially pag, mga ganitong time na Christmas. So, madami talagang tao sa malls. Madami kang kaagaw. Madami kang, yung kaagaw sa parking, kaagaw sa gusto mong bilhin na damit or any item. Tapos ang haba ng pila. So, yung, not only it's convenient, but you can also save yung sa time mo. Kasi syempre, dami mong gagawin. Especially this holiday season, dami kang kailangan gawin. So, when you shop online, mas makasave talaga siya sa time. Sabi ni Thea na pwede ka na nakahilata ka lang doon. Tapos nakabili ka na ng 10 damit, 10 sapatos. Nakagas ka din ng 10,000 na nakahiga lang. So, marami talagang it's yung convenience and yung perks sa discount. So, yun talaga yung very important na mga The gift of online Yes, shopping. Nauso kasi Thank you, Lord, for Start online ng- shopping. pandemic na parang lahat na nag-online shopping. Nakaraan nga, pumunta kami ni Tita Rob sa Divisoria. Tapos lahat ng mga tinitinda doon, dito rin naman sa... Totoo. pa Mas na- mura, mas Divisoria, mura. hindi pa sa Tapos Shopee. pati yung store nila, nasa online na rin. So parang hindi naman Oo nga. ganun ka, hassle pa.
Pero yun nga, pag meron mga pros, meron din naman mga, minsan kailangan natin i-consider na may mga risk. No? So meron tayong mga na-receive dito na collect ng mga questions and experiences when it comes to online shopping. So gusto namin malaman kung ano yung opinion niyo dito. As a Gastador 1 and Gastador 2. Ayan. So, question number 1. I'm 50 years old, hindi ako sanay na mag-online shopping. Gusto ko pa rin yung physical pupuntang store and mamimili. But since uso ngayon yung online shopping, yung anak ko mahilig na mag-Shopee, Lazada, and marami pang apps. Minsan, Facebook Marketplace. Gusto ko sana siyang paalalahanan ng mga risk. So, ano-ano ba yung risk? Una yung risk ng pag-online shopping and paano mo mapoprotektahan pag nabigay ka ng personal details. Okay, risk number 1, maubos yung pera natin kaka-online shopping. And talaga. In all seriousness, first risk, I guess, is yung online shopping, it's not only good for the economy of the sellers, but also for it's a good business for cyber criminals and cyber thieves kasi due sa abundance ng online shopping, nakukuha ng mga cyber criminals, yung mga bad actors, yung personal information natin, personal data, ang dali nilang makahakot or yung tawag na, dali nilang maka-fish ng information, yung mga financial data natin, di ba? Yun yung tina-target ng mga phishing scams. Yeah, so yun nga yung kung ito yung mga online shops, yung mga shopping websites, parang isa talaga yun sa mga tina-target for hacking. Kasi, ano ba yung makukuha nilang information doon and anong pwede nilang saan nila gagamitin yan? Like, for example, yung personal details natin and then yung credit card details or yung mga payment details, it could be used for financial fraud or for example, gagamitin nila yung details mo para apply ng credit card or ng sarili Loan. for them, yes, or apply sa loan. So, magagamit yung details mo na hindi mo alam. So, yun yung mga some of the risks. Very, dangerous risk. Yung Pwede magamit rin yung na data gamitin natin. nila yung personal data mo, for example, kasi manghihingi sila ng ID no, for verification, tapos binigay mo yung picture ng ID mo. And then yun yung gagamitin nila for mag-scam naman using your personal data. It's what we call identity theft. Identity theft. So, mag-iingat ka identity theft kasi baka malay mo, meron ka ng loan. Yes. May utang ka na hindi mo alam. Okay, next. Paano ba makakaiwas ng online shopping scam? Speaking of scam. So, kapag nag-online shopping ako, hinahanap ng store yung pangalan, address, and contact number para sa delivery. Ano yung mga importanteng details na dapat kong ibigay dapat kong malaman para ma-secure yung transaction? Okay. So, first tip is check the legitimacy of the seller. When it comes to online platforms, di ba? Merong mga malls, yung mga online platforms. Tapos may mga preferred sellers. And then, huwag tayong makuha sa sellers online na mababa yung prices. Lalo na pag Kung masyadong bagsak price. yes, lalo na pag holiday. Ay, may kwento din pala ako dyan. Na-scam ako yung sa shampoo. Last Christmas. Kasi yung, di ba may mga shampoo na yung for repair, ganyan. So, there's this brand na medyo mahal siya yung shampoo. Tapos Christmas, baka kaya, half off yung price. So, originally, I think the set would be worth nasa 15K. Tapos parang yung set na yun, so 5K lang. Ako, so, holiday sayang gumastos. Tapos, huwag niyo po akong gayahin. So, yun. Tapos, parang 1 month ko ginamit yung set na yun. Sa app. Buti hindi ka nakalbo. I know, right? Pero dinandruff ako. Diba, feel ko dinandruff ako dahil sa stress, ganyan. Tapos sabi nila, maganda yung shampoo na yun Yes, for I think repair. I know what you mean. Yeah, hindi ko nento. Anong shampoo yan? Yeah. Tapos yun. So, na-fake po ako doon. Na-scam ako. So, yun nga. Check the legitimacy of the sellers. Pero may mga reviews din yun Daming reviews nun. Na good yung shampoo na yung good yung seller na yun. Yung baka fake reviews din. Fake, yes, Yung yun. bilisan yung
tandaan parati. Pag nagbabasa kayo ng review, isipin mo, kung ikaw yung nagre-review, ganyan ka ba magsalita? Or ganyan ka ba mag-review? Like, malalalim ba na Tagal? Pag malalalim na Filipino, Tagalog yung nagamit, parang Parang 100% translate. inano yan. In-AI yan. Oo, Or in-AI. fake yung reviews na yan. Parang So, yun nakalagay. yes. Sadyang magaling ang taga-tinda na ito. Parang gano'n. Yeah. Yes. Tapos yung So mga there's pangalan din ng mga sellers. Yes. No? Kasi a while ago, parang may sinasabi kayong yung parang itsura ng mga pangalan ng mga sellers. Oo. Yung, parang, yun sa sinabi ni Thea kanina about yung legitimacy ng sellers, may mga ano naman yan, may mga signs kung paano mo malaman. Like, for example, yun nga, if the preferred seller siya or verified seller or andun siya sa mall part ng ng app. So, nakalagay naman yun. Usually, naka-check or Kasi yung may, Shopee, may may Shopee indication. Mall, no? Yes, And yes. may Laz Mall sa Yes. Lazada. So, yun yung mga yun yung alam mo na yung etong mga shopping platforms mismo, sila yung nag-verify sa mga sellers nito. Alam nila na matataas yung ratings, totoo yung mga reviews, and kahit yung mga, for sure may mga policies yung mga shops na to ensure na nagfa-follow sila doon din sa privacy policies ng Shopee and ng Lazada. So, yung mga sellers na yung mga pangalan, numbers, letter Z, letter X, letter Z, V, ganyan. Numbers. Yes, tapos walang picture. Yon, alam na natin na fake yon. And plus pa yung mga reviews nila are yung mga malalalim na Tagalog or mga English na mali-mali yung grammar, yun. That's serious, hindi tayo judger, pero sa true lang, through the fire. To the Yeah. fire. Pero ano pa ba yung dapat, kasi kailangan mo i-verify, sabi mo kanina, na dapat legit. Paano ba i-verify? Meron pa bang way? Kailangan bang humingi ng information or ID para lang malaman? Well, yun nga. Kasi diba there are online shopping websites also, like going out of the platform. So, yeah, we forgot to mention. Like, for example, website ng Puma, Nike, ganyan. So, you have to check if yung website na yung may HTTPS, kasi yung //. Tapos, o kaya may lock na sign, di ba? To make sure that the site is legitimate. Tapos, minsan nakala mo kasi, like, yung website na clinic mo dahil sa sobrang daming ads when you scroll the internet. Kaya, akala mo, Nike ad, Puma ad, yung mga, mga legitimate brands na ad. But when you click it, parang, whoa, you have to check, like, is this really the website of this brand, di ba? Kasi napepeke na ngayon yung mga website eh. So, one way of ensuring that the website is also legitimate, ngayon may mga websites na naka-feature yung DPO, DPS registered, right? May seal of Yes, may seal of registration. registration yun ng NPC. And then, another way of checking is, if clicking the website, may nakalagay na read our privacy policy. Nagpa-pop up na yun eh. So, ano ba yung nakalagay pala, dapat nakalagay sa mga privacy policies, no? Doon nakalagay kung paano ginagamit ng websites or nung online platforms, so stores, yung information natin. Nakalagay doon kung up to what extent nila gagamitin or kung kanino nila i-share yung data natin. The sellers naman can share your information with third parties. Kasi, ayun nga, for either to be used for marketing, ganyan. Kaya lang, they have to ask for your consent. Or they have to inform you na they're going to share your information with the third parties. So, yun. And very important yung dapat nakalagay din sa policies nila kung ano yung kinokollect nila na personal data. Parang yun talaga yung usually first item ng policies, ng privacy policies, kung ano yung hinihingi nila na data and for what purposes. Yes. Yung mga ID kasi lalo na sensitive yung data na nakalagay sa mga government issued ID. So yun, yung kailangan, huwag basta-basta na magbibigay ng copy o baka picturean nila and then isend sa another Kasi person. di naman kailangan sa transaction bakit kailangan mo hiningan ng ID. Or, yun nga, if sa websites, kung nagbigay ka naman na yung name ng mga
delivery details, but hihingin pa yung ID kung di naman siya kailangan sa Yeah, uso pag kasi online ngayon yung shopping. yung mga groups sa social media, 'di ba? May like if you're into a certain hobby, you join groups kasi sa groups na yun, like, ang daming nagsisell ng yung mga second-hand stuff na nila or kahit brand new. Pero, like, if you have a certain hobby, so you join that group. Ako kasi ganun ako. As a hobbyist. As like, join ako ng group, tapos dun ko nakikita yung mga items. So, kadalasan kasi sa mga groups naman, ang ginagawa ng sellers is they post the item, tapos nakalagay yung name ng seller, and then the date. Pero, like, one way of verifying, syempre, yung mga admin ng social media group na yun, sorry, is yun nga, to ensure na legitimate yung seller. Ipopost ng seller yung name niya, the item, and the date to kung kailan niya pinost yung item, di ba? Tapos, if you transact with that seller, parang that seller pa will ask you also to send your personal information. Siyempre, para dun naman sa seller, ma-check niya kung totoong buyer ka. Kasi kahit nga ngayon, yung mga seller, nasa scam na din sila. Na minsan papadala nila yung item to somebody, tapos yun pala, hindi naman talaga siya, Siya buyer, legitimate scammer buyer siya. o scammer siya. So, okay lang ba i-share ko ulit yung personal experience ko with that? As a very, Kaya very po tayo gastador. narito. Let's, I'm promoting na hindi din kayo mas-scam gaya ko. Kasi na-experience mo rin yun. Yes, ito as a seller naman, not as a buyer. So, yun nga, nag-post ako through my friend ng item na isa-sell. Tapos, so, in other, yung profile ng friend ko yung gamit, not mine. Dinaman mo pa yung friend mo. Yes, kasi for some reason, mas, trusted yung profile ng friend ko kaysa sa akin. So, yun. So, as a seller, so upon posting the item, may nag-respond agad na gusto kong bilhin yung item mo. Ganyan. So, book mo yung courier, and then, pag nandiyan na yung courier sa'yo, bago mo ipadala yung item, saka ko isi-send yung bayad ko. Diba? Parang baliktaran. So, dumating na yung courier. Kaya lang, may pinakausap sa amin yung courier. Tapos yung kausap namin is a different person. Hindi siya yung kausap namin sa social media. And itong person na to is nagpadala na daw ng bayad. Kasi kami, sinasabi namin, wala kaming natatanggap, wala kaming na-receive, na hindi kami yung kausap mo. Nasa amin yung item, ito totoo, pinakita ba namin, sa amin yung item, pero hindi kami yung naka-receive ng bayad mo. So, parang ang nangyari, naging, yung kausap nitong na-scam and kami as seller, parang may third person eh. Yung third person na yun, yung scammer. And sad to say na, syempre, seller kami, buyer siya. Nung kausap namin tong si scammer, binigay namin binigay ng friend ko yung ID niya, IDP ID niya. Ito, lawyer ako. So, secured ka na legit seller ako, di ka namin isa-scam. So, yun, di ba? Napadala ng friend ko yung ID niya ng basta-basta. So, di ba? It's not recommended kasi, yun nga, uso nga yung identity theft. So, hopefully, we're praying. Baka kasi gamitin yung ID nyo na, ito, ako to. Parang Exactly. magpapakilala. Exactly. It's you. Yeah, tapos ang dali din ngayon kumuha ng profile picture, di ba? Pag na-search niya Yes, yung pwede name, rin pwede niyang, sabihin sabihin na, naman ng term, grab. pwede sabihin na, ako yung seller na to, di ba? So, what we could recommend is, if you're gonna transact with somebody, yung person to person, I think better to meet up or do video chat. And i-make sure mo lang na, syempre you can't help parang for security talaga na send mo yung ID mo, di ba? Make sure mo lang na walang red flags siguro dun sa kausap mo. So, yun nga, do video chat. Before Sa mga sending. buy and sell apps din, meron din naman doon reviews. So, very important yung pagtingin ng review. So, kung meron kasi dyan na review siya as buyer and review as seller. So, tignan nyo both, both Okay. reviews. Oo. So, yun. And yun nga, it's better na meet up
Tapos, doon kayo mag-exchange ng items and nagbayad. And pwede mo naman hingin siya ng ID. Pakita lang gano'n. Pero So, wag mas yung safe yun. isi-screenshot Yes. or isi-send Yes. mismo yung ID. And Kasi of course, yes. meet up sa safe place. Safe Kasi place. baka hold up ka din siya. Oo, totoo. So speaking, mapunta naman tayo sa promotional emails. Kasi ang concern naman dito is marami daw siyang natatanggap na promotional emails. Tapos, galing to sa mga online store, kahit isang beses lang naman sila bumili ng product. So, kayo, as palagi kayong, anong ginagawa ninyo para ma-limit yung mga promotional emails? And pwede ba yun? Na parang makaka-receive ka na lang ng promotional emails without agreeing? First of all, Sige. first of all, kung nag-sign up ka, dapat hindi ka nagmamadaling mag-sign up. Basahin mo muna kung ano yung sinasign upan mo. Kasi for minsan, di ba, makikita mo doon, Terms and conditions. Yeah. Kahit hindi sa terms and conditions, before ka mag-click ng sign up, may mga box doon na maliliit. Basahin mo kung ano yung mga box and kung naka-check yun. Kasi minsan may mga nakalagay doon na parang, please notify me for promos. Tapos naka-check na. Or, yes, I agree to receive emails. Tapos naka-check na. So, make sure mo muna before you click yung sign up na part, naka-uncheck yun. So, doon kasi, if in-uncheck mo yun, so hindi ka makaka-receive. Pero if for some reason, natanga ka for like 3 seconds, tapos nagmamadali ka, tapos nag-sign up ka na without checking yung mga ganong details, and naka-receive ka ng emails, meron din naman doon, may way pa naman para unsubscribe sa mga ganong mga promo emails. So, tingnan mo din yun. Basahin mo ng maigi yung email. Doon sa pinakamaba, may maliit na words doon. Yun. Dapat, yung mata mo. Yes, correct, Miss Roren. Yung unsubscribe na link. So, meron din doon na option to unsubscribe. And you make sure, pag nag-unsubscribe ka, mag-screenshot ka din ng proof na nag-unsubscribe ka para later on, if nakaka-receive ka pa rin, pwede mong i-dispute na, nag-unsubscribe na ako, ba't ako nakaka-receive pa? So, madali lang naman Pero dapat babasahin na. Yes. Kasi kahit sa atin, sa NPC, palagi nating sinasabi na dapat hindi siya automatic check. Yes, that's true. Pero meron talagang makukulit na companies na naka-check na agad. Tapos, parang automatic siya mangyayari. Ano natin dyan, tip dyan is read before you click. Oh. Read before you click. Tapos, wag tayong, pag may nag-pop up na 25% off or 2,500 off, just subscribe to this newsletter. Lalo na pag first-time buyer. Yun yung mga pang-hook dyan eh. Yeah. First-time buying, gano'n. Subscribe! Pwede naman. Subscribe. Discount din naman yun. Kunin mo na. Basta mag-unsubscribe ka lang agad. Well, sayang yung 25%. At least doon aware ka na by subscribing, ang kapalit kasi nun is you're giving away your personal data. And yun nga, dapat, pagka-subscribe mo, syempre may option ka to unsubscribe. Yes. You have the option to filter your emails. Also, another tip is to create a separate email for your online shopping addiction. Kasi minsan, syempre di ba mahirap na nasa isang email lang yung gamit natin. Kasi pag nahack ka, kuha lahat. Unlike pag ang nahack lang sa'yo yung addiction mo sa online shopping, sabay doon pa sinisend yung bill mo, tapos pagdating ng singilan, ay, hindi ko na-receive. Nahack kasi yung email ko. Yeah, so it's another tip from your Gastadora 1 and 2. Okay, so last na lang na question. Medyo controversial to. Kasi, totoo ba na yung social media platforms nakikinig sa conversation? Na-experience na ba yun? Yes. Like, nag-uusap kayo, tapos parang biglang lumabas doon sa Sockman. Yes, di ba? Many times during lunch. Pag yung naman, yung mga ganong instances, yung mga ads kasi natin,
tailored siya or based siya doon sa mga likes natin, mga preferences. So, di ba kung yung mga pinag-uusapan naman natin, yung mga gusto natin pag-usapan, di ba? Like, yung mga hobbies, katulad na madaming hobbies. So, minsan, for example, uso ngayon yung running. Wala kasi nasa running era kami ni Thea. Ako rin. Yes, let's go! So, Let's for go! example, ayun, nag-search, so sa Facebook, nag-join ka ng mga running clubs for running week. For running, or nag-search ka ng mga marathons. Parang, uy, gusto ko mag-marathon. So, search ako, ito, marathon sa August, ganyan. And then, nag-search ka din ng best shoes for running. So, there's a way for companies to pagtagpi tong mga sinerch mo, yung And it's mga what you call ginoy mo. algorithm. Yes, big word. Algorithm. Basta ganon. So, and then meron din tayong tinatawag na yung may algorithm din sila for your online searches or your browsing history mo, yung mga sinerch mo sa search engines. Mga ina-add to cart. Oo, yung mga ina-add to cart mo. So yun, parang tinitingnan nila yan as a whole. And then, based on this data, based yung sa mga sinerch mo, mga gino-joinan mo, they would come out with ads na specific doon sa mga gusto mo. Kaya, minsan, nagugulat ka nila, parang, uy, Pinag-usapan na kaya nga, pinag-usapan na namin, nagtatakbo kami, tapos may ads kami from these shoes. So, yun yung parang ways of Tracking. may tracking na lumabas. But of course, may mga din naman, may pwede ka na maggawin doon para hindi ka masyado mabombard. Kasi though useful naman siya yung mga ganong ads, but at a certain point, nakakairita na siya. So there are ways that you can minimize this. Like for example, sa Facebook, pwede ka doon mag-adjust ng like minimize ads, ganon. Pwede mo, may yung 3 dots, i-click mo yun, tapos may nakalagay doon, I don't want to see these kinds of ads. Pwede may ganun option. Or sa profile mo mismo, sa settings, pwede mo doon lagay na i-off mo yung pag-use ng public data mo for ad preferences. So may mga, may mga ways on how to minimize these ads and to limit that. And na-realize ko, na ang preparation pala sa running are buying shoes. Of course, number one. First step. Yes. Hindi yung mag-exercise ka. The preparation Part is yun. joining run clubs. Si Thea, fan talaga siya ng run clubs. Madami na siyang ginoinan. For running. Shout out to the run For clubs out running. there. Speaking of run clubs, alam ko meron ngayong mga apps na for runners. Yes, Tapos nagiging let's go. dating apps na siya na malolocate yung personal information, location mo. Location, yeah. And ilalagay mo yung data. So, Mhm. nagiging dating app siya. Pero in fairness sa mga apps na yan, like, yun nga, na-access nila yung location. Pero pag mag-share ka, na for example, yung running route mo, di ba, pwede mo yun i-share tapos makikita siya ng mga followers mo. Para may privacy settings din sila doon na hindi nila makikita yung start and end. So Yes. yun. So though, of course, social platform din naman siya, so you can share. But still, may mga privacy enhancing din naman features yung apps na yun. So, dapat alam ng mga users. Kasi uso talaga ngayon yung run, gyms. So, After shopping, running. Oo. ganyan. Or shopping lang. Running na nangyari. Exercise din naman yung shopping. Sa mall. Sa mall. I add ko lang pala, sorry, yung sa tracking pala, like, outside the platforms again, with the websites, di ba? Nagpa-pop up kasi doon yung accept all, reject. So, by clicking, makikita mo naman kung you have options. You're presented with options. Kung ano lang yung gusto mong ma-receive or makita, di ba? So, kasi itong mga tracking naman to, or algorithms, kasi minsan talaga necessary din naman siya for the website to properly function. Kasi if hindi nila, diba tawag yun? If hindi mo i-click nga yun, hindi mo makikita lahat yung features ng website eh. So, yun lang. You just have to, read, be vigilant with the options na available sa atin. So, ang hirap talagang maging buyer ngayon, no? Kasi dati yung check mo lang yung kung maganda ba, mura ba, or tama ba tong binibili ko. Kasya ganyan. sa'yo. Oo, kasya sa'yo. Pero
before ka mag-proceed dun sa product, marami ka na muna kailangan i-consider. Like, tama ba tong website na pinuntahan ko? Speaking of running shoes, ang daming website na yung uso ngayong sapatos. Can I mention the brand ba? Or bawal? No. Anyway, pag may certain brand na uso ngayon, kasi naghanap ako again, from my personal experience, ay dapat gift ko yan sa dad ko for Father's Day. Siguro for you. No, for my dad talaga. So, dapat the shoe normally would range from 10, ganyan. Tapos, may website na puro 5 lang, ganun. Tapos, akala ko, baka mura kasi galing ibang bansa. So, ako na red flag ako na ang daming website na same shoes, tapos sobrang mura, tapos free shipping pa. So, ako, as an informed buyer, bilang, iwas scam, hindi ko na lang kinontinue na, nakatakot. Yun nga yung mga red flags, di ba? Hindi basta mura, sigurado ka. Ganun. Wow. Sige. Speaking of mga red flags, any message or yung paalala, warning, or yung mga gusto nyong sabihin sa ating mga ka-privacy when doing online shopping para maging safe sila? Go ahead. Siguro same as kung paano tayo shop in physical stores, same din with how we shop online. Now, we always exercise vigilance and diligence pag mag-shop tayo. Kung nag-shop tayo, tinitingnan natin yung presyo. Pag online, tingnan din natin yung presyo. Pag nag-shop tayo sa mga stores, tinitingnan natin yung product, yung quality ng product. Dapat ganun din tayo online. So, umiba lang yung setting, but our attitudes, our perspectives sa shopping should still be the same, offline and online. So, Yeah, always double check. Check everything. Check yung seller, hindi lang yung product. Check yung price. Syempre baka mas, pa sa iba. Mas mura pa. Ano pa ba? Yun na. Ayan. Okay, so, ayan. Kasi nga Christmas season ngayon, so doon po sa ating mga ka-privacy na mahilig mag-online shopping, mag-iingat kayo. Sabi nga ni Attorney Isa and Attorney Thea na mag-ingat and maging vigilant tayo palagi. Ayan. To know more about the National Privacy Commission, our programs, upcoming activities, you may visit our website, that's privacy.gov.ph. Also, please like us on Facebook at National Privacy Commission. Follow us on Instagram and X or formerly Twitter. At kung meron naman kayo mga gustong i-share at kwentong related sa privacy, or meron kayong mga katanungan, you may send them via email at spotlight@privacy.gov.ph. Kita-kits next year sa Privacy in the Spotlight!